Marami ang nagsasabi na ang mga taong ito ay nag-aaksaya ng pagkain dahil inilibing nila ang mga kamote sa ilalim ng lupa nang hindi man lang kinakain. Ngunit ang tila kakaibang gawin na ito ay nagbigay daan sa kanila upang matuklasan ang isang bagong pagkakataon sa negosyo na kumita ng $1,000,000. Pagkatapos mailibing ng ganito, tumutubo ang mga bagong usbong mula sa kamote. Agad-agad inaani ng mga manggagawa ang mga usbong na ito at ibinibenta sa mga malalaking magsasaka. Ang mga magsasaka naman ay muling inilibing ang mga usbong sa ilalim ng lupa at naghihintay ng 3 buwan. Pagkatapos, maaari nilang anihin ang 1,000,000 tonelada ng kamote. Ang mga kamoteng ito ay sobrang tamis at nag-e-export sila ng 300 milyong kamote sa US bawat taon. Ibinebenta sa halagang $500 bawat kilo. 79% ng mga Amerikano ay nahihirapan sa kanilang matamis at malambot na lasa. Dahil ang kamote ay kahawig ng patatas, karaniwan itong ginagawang fries ng mga Chinese. Madali lang ang proseso. Nililinis ang mga sariwang kamote, pagkatapos ay binabalatan. Hinihiwa sila ng makapal at pinutol pa sa maliliit na piraso. Binabanlawan ang mga strips para matanggal ang excess starch, para mas maging malutong ang fries. Nilalagyan ito ng gatas at asukal para pantay ang coating at haluin ito hanggang magmukhang yogurt. Pagkatapos, piniprito ang fries. Mahalaga na maraming mantika ang gamitin. Initin ang mantika hanggang sa maging 50% ang init at iprito ang fries isa-isa. Kapag kumulo na ang mantika, pababain ang apoy at i-double fry ang fries ng mga 20 segundo. Gamit ang mantika na nasa 80% ang init. Pagkatapos, budburan ito ng matamis at maasim na pluma powder at heto na, ang fries, malutong, matamis at masarap. Masarap silang kainin, tamang-tama ang tamis at lutong. Gusto mo bang tikman ito?